Sa isang mundo na puno ng mga taong may kakaibang kapangyarihan, may mga tinatawag na heroes na nagbabantay at nagpoprotekta sa syudad laban sa mga gumagamit ng kanilang lakas para sa kasamaan at pansariling interes. Dahil dito, maraming bata ang humahanga at nangangarap maging tulad nila balang araw, kasama na dito ang ating bida, si Johnny Bolt. Habang nanunood siya ng paborito niyang TV show, bigla na lang itong pinatay ng nanay niya na may pagkastrikta at palaging may dinadalang kung sino-sinong lalaki sa bahay. Dahil dito, madalas maging magulo at malungkot ang buhay ni Johnny. Pagbalik niya sa kwarto, pinapangako niya sa sarili na balang araw makakatakas din siya sa ganitong sitwasyon. Para malibang, binabasa niya ang paborito niyang comics tungkol sa idol niyang si The Utopian, isang tanyag na superhero. Pero kahit doon, wala siyang katahimikan. Pumasok ulit ang nanay niya, inutusan siyang matulog, at pinatay ang ilaw. Paglabas nito, biglang muling bumukas ang ilaw, at hindi lang isang beses, kundi 3 beses. Dahil doon, nagalit na ang nanay niya at pinagalitan siya. Pero sa tindi ng emosyon ni Johnny, nagsimulang kumurap-kurap ang bumbilya hanggang sa tuluyang sumabog at masira ang lahat ng kuryente sa kanilang bahay. Akala ng nanay niya simpleng sira lang ang fuse at inutusan siyang matulog. Pero may kakaibang pakiramdam si Johnny, lalo na nang makita niyang biglang kumislap ang sirang bumbilya. Sinubukan niyang ituon ang isip sa laruan niyang kotse at biglang nagsabi ng on. Laking gulat niya nang umilo ito. Sinabi naman niyang off at namatay ang ilaw. Ilang beses niya itong sinubukan hanggang sa ma-realize niya, may superpowers siya. Sobrang saya ni Johnny kaya sinubukan pa niyang pakialaman ang street lights sa labas, pati na rin ang buong kapitbahayan, hanggang sa tuluyan niyang maputol ang lahat ng ilaw sa syudad. Maging ang TV sa baba sumabog pa habang abala ang nanay niya sa ibang bagay. Kinabukasan, sumakay siya ng bisikleta papuntang school at agad niyang pinakita sa best friend niyang si Tom ang powers niya. Tumawid pa siya sa gitna ng traffic at ginamit ang lakas niya sa mga stoplights para makalusot ng mabilis, habang si Tom naman ay tulala sa nakita. Sa school, napansin ni Johnny ang bully nila na si Dave. Sinadya niyang dumaan sa harap nito at gaya ng inaasahan, ininsulto siya. Pinilit siyang pigilan ni Tom pero hindi nakapagpigil si Johnny, kaya sinabog niya ang paboritong boombox ni Dave. Na kung tutuusin, ewan na lang kung bakit pa siya may bitbit na boombox sa school ngayong panahon. Sa tanghalian, habang tuwang-tuwa si Tom sa pagkain, ikinwento ni Johnny ang lahat ng nangyari kagabi. Excited na tinanong siya ni Tom kung ano ang pakiramdam, at ipinaliwanag ni Johnny na tuwing may gusto siyang gawin, parang may dumadaloy na kuryente sa katawan niya. Sabi naman ni Tom, alam ko na. Nagising na ang hero powers mo. Ipinaliwanag niya na nagsimula ang lahat sa ilang tao na pumunta sa isang mahiwagang isla sakay ng barko. Ang mga anak nila ang naging unang henerasyon ng mga may kapangyarihan, kaya posible na may dugo rin ng mga hero si Johnny. Sigurado siyang hindi ito galing sa nanay niya, kaya baka sa tatay niya, na isang araw ay lumabas lang para bumili ng gatas at hindi na bumalik. Ipinakita rin ni Tom ang isang sikat na litrato ng unang heroes at sinabi niyang balang araw gusto nilang kopyahin yun at mapunta sa pabalat ng mga magazine. Biglang dumating si Janice, isang orange-haired na babae na matagal ng crush ni Johnny. Napansin niya ang superhero comics nila at kinuwento na minsan daw nakita niya si The Flare at gusto ulit niyang makatagpo ng isang hero balang araw. Halos malunod sa kilig si Johnny, pero hindi nagtagal dahil biglang dumating si Dave at ininsulto sila, sabay pinaalis si Janice. Pagkatapos ng klase, pumunta sina Johnny at Tom sa arcade. Ginamit ni Johnny ang powers niya para dayin ang makina at magkaroon sila ng unlimited tries. Habang naglalaro, sinabi ni Tom na baka kaya ring makapasok ni Johnny sa Union of Justice at lumaban kasama ang mga sikat na heroes. Napaisip si Johnny at napagpasyahang ito na nga ang kanyang tunay na misyon. Pinili niya ang pangalan na Electro Boy bilang kanyang hero name. Pero biglang dumating si Dave kasama ang barkada niya. Pinahiya nila si Johnny sa harap ni Janice at laking sakit ng loob niya nang makita niyang natawarin ng babaeng matagal na niyang gusto. Mas lalo pang nasaktan si Johnny dahil matagal na niyang hinahangaan si Janice, pero ngayon natawa lang ito sa kahihiyan niya. Malungkot siyang umuwi at tinanong ang nanay niya kung sino ba talaga ang tunay niyang ama. Pero imbes na sagutin siya, inutusan lang siyang pumasok sa kwarto dahil abala ito sa panliligaw sa TV repairman.
Pagbalik sa kwarto, nagsimula si Johnny magdisenyo ng sarili niyang superhero costume. Kinabukasan sa lunch, ipinakita niya ito kay Tom, pero agad siyang tinawanan at sinabing parang basurang costume lang yun. Dahil si Tom ay isang certified superhero nerd, nagpresenta siya na ang gagawa ng disenyo. Sa arcade matapos ang klase, ipinakita ni Tom ang ginawa niyang costume design. Sobrang tuwang-tuwa si Johnny, pakiramdam niya ay para siyang nasa alapaap. Pag-uwi, sinubukan niya ang iba't ibang kombinasyon ng damit at outfit sa harap ni Tom hanggang sa makuha nila ang tamang itsura. Tinahi niya ang logo sa shirt at, voila, kumpleto na ang costume ng bagong bayani. Mula noon, naging parang mentor na rin si Tom kay Johnny. Kahit madalas siyang maging human punching bag nito, sinabi ni Tom na kailangan munang gisingin ang spirit ni Johnny bilang hero. Dinala niya ito sa arcade habang sarado pa at inutusan siyang buksan ang sign gamit ang kanyang powers. Idinikit ni Johnny ang kamay niya sa electrical box, pero dahil sobra ang lakas, pumutok at sumabog ang buong sign. Sunod naman ay tinuruan siyang lumipad, dahil sabi ni Tom, lahat ng sikat na bayani ay marunong lumipad. Sinubukan ni Johnny at nagawa niyang umangat sa ere, pero ang problema, hindi na niya alam kung paano bumaba. Kinabukasan, naghanap sila ng gulo sa kapitbahayan para makagawa si Johnny ng grand debut bilang Electro Boy. Pero walang nangyayari, at imbes na maging alerto, abala si Tom sa kakakain ng candy. Wala pa kasing kahit anong superhero na nagpapakita sa kanilang bayan. Kaya naisip nila, bakit hindi na lang sa local pool mag-debut si Johnny, dahil siguradong nandoon ang lahat, lalo na't papalapit na ang summer vacation. Pagkatapos ng klase, nagbihis na si Johnny sa kanyang costume at si Tom naman ay handa na sa camera para kuhanan ang kanyang unang hero appearance. Showtime na. Una, medyo kinakapa pa ni Johnny ang kanyang powers. Pero bigla siyang tumilapon pataas sa langit at nawala ng kontrol. Pagkatapos ng ilang sandali, medyo nakabawi siya at dahan-daang bumaba hanggang nakalutang siya sa ibabaw ng pool. Napansin na siya ng mga tao at lahat ay nagtaka. Doon na nagpakilala si Johnny bilang Electro Boy. Buong kumpiyansa niyang sinabi na mula ngayon, poprotektahan niya ang kanilang lugar at pipigilan ang krimen. Nagsimula ng mag-ingay ang mga bata, tuwang-tuwa na may hero sa kanilang bayan. Nakita pa niya si Janice na nakatingin sa kanya, dahilan parang umiti siya. Pero hindi nagtagal, narinig niya si Dave na sumigaw ng Johnny Bolt. Nakilala siya ng bully, at unti-unting nawala ng composure si Johnny. Sunod-sunod na pang-aasar at insulto mula kay Dave at sa barkada nito, tinawag siyang loser at sinabing ang costume niya ay katawa-tawa. Mas lalong sumama ang pakiramdam niya nang mapansin niyang nakilala rin siya ni Janice. Dahil dito, bumigay si Johnny sa pressure at tuluyang nawala sa kontrol. Bumagsak siya ng diretso sa pool. Pagkalipas ng ilang segundo, isang malakas na kidlat ng kuryente ang bumagsak, at sa isang iglap, lahat ng tao sa pool ay nakuryente hanggang sa mamatay. Kaya pala, so much for being a hero. Ang eksena ay nakakatakot at nagdudulot ng sunod-sunod na trahedya habang nagtatakbuhan ang mga tao palayo kay Johnny. Sobrang kaguluhan. Nang mapagtanto niya ang kanyang ginawa, tumigil ang tibok ng puso niya sa kaba. Pagkatapos ng lahat, tuliro si Johnny habang sinusubukan siyang pakalmeyin ni Tom. Pangarap ni Johnny ang maging isang tanyag na bayani. Pero dahil sa galit, aksidente niyang na-electrify ang isang ATM. Ilang $50 bills ang lumipad palabas. Nang makita niya yun, sinadya na niyang ulit-ulitin para makakuha ng mas maraming pera. Doon niya na-realize, tapos na ang tsansa niyang maging bayani. Kaya sinabi ni Johnny, magiging super crook na lang siya. Halos 2 dekada ang lumipas. Makikita natin si Johnny bilang isang bilanggo sa Supermax Prison, isang kulungan na ginawa para lang ikulong ang mga kriminal na may superpowers. Pagkatapos ng 8 buwang sentensya, sa wakas ay pinalaya na siya. Tinanggal ng mga gwardya ang restraining vest na pumipigil sa kanyang powers. At dala ng pagnanais na magsimula ng bagong buhay, nagtungo siya sa labasan ng kulungan. Habang palabas, napansin niya ang mga dekorasyong ipinapasok. Ipinaliwanag ng isang gwardya na may selebrasyon sa loob bilang regalo mula kay Christopher Matz, na mas kilala bilang The Bastard, ang pinakanotoryosong supervillain sa mundo na may kakayahang pasabugin ang ulo ng kahit sino gamit lang ang kanyang isip. Sa mismong labasan, nagpaalam si Johnny at agad niyang sinuot ang kanyang drippy shades.
Paglabas niya, sinalubong siya ng girlfriend niyang si Casey, na pumunta para sunduin siya. Pagdating sa bahay, ang gusto lang ni Johnny ay makipag-catch up sa girlfriend niya. Pero pagpasok niya sa sala, nandoon ang mga matalik niyang kaibigan na sabik sa kanyang pagbabalik. Nagyakap sila, at agad silang nag-celebrate, pizza party ang Peg. Samantala, sa loob ng Supermax, nagsimula na ang handaan ni Mats. Isang preso ang nagkwento tungkol kay Danny, isang taong naloko kay Mats at tumakas. Bilang ganti, pinatay ni Mats lahat ng malalapit kay Danny, hanggang sa mabaliw na ito. Lalo pang pinagtibay ng isang gwardya ang kwento, na ang lakas ni The Bastard ay ang kayang pasabugin ng ulo ng biktima kahit malayo. Marami na siyang napatay, pero hindi siya kailanman nadidiin sa krimen. At higit pa, siya rin ang pinuno ng pinakamalaking sindikato ng mga supervillain, ang The Network. Balik sa bahay ni Johnny, todo saya pa rin ang party. Pero hindi lang simpleng salubong ang pakay ng tropa niya. Ibinunyag nila ang planong matagal na nilang inihahanda habang nakakulong si Johnny, isang napakatinding heist. Ang plano, 10 jewelry store sa loob ng 10 minuto. Lahat ng tindahan magkakalapit, at dahil bihira ang krimen sa downtown, malabong may superhero na makialam. Agad na na-excite si Johnny sa plano at pumayag. Pero si Casey, na narinig ang lahat, ay hindi natuwa. Ayaw niyang bumalik si Johnny sa masamang landas. Para sa kanya, mas mabuti pang maghanap ito ng normal na trabaho at talikuran na ang pagiging kontrabida. Pero tumanggi si Johnny na magtrabaho sa ilalim ng kahit sino. Dahil dito, nainis si Casey sa mga kaibigan niya, lalo na't parang suportado pa nila ang masasamang desisyon ni Johnny. Kaya gamit ang kanyang mind control powers, pinataboy niya silang lahat palabas ng bahay. Naiwan na silang dalawa. At doon nagsimulang maglapitan at maghubaran si Johnny at Casey. Samantala, si Mr. Mats ay nakikipagkita kay Salem Commander, na nagulat na maayos na natapos ang party sa loob ng Supermax Prison. Balik kay Johnny, sinabi niya kay Casey na malamang gagawin na nila ang heist bukas. Sinubukan siyang kausapin ni Casey para matauhan, pero ipinaliwanag ni Johnny na desperado silang kailangan ng pera dahil sa mga panahong nakakulong siya. Doon ibinunyag ni Casey na ang plano ng heist ay hindi gawa ng mga kaibigan ni Johnny, ito ay pinlano ng The Network mismo. Kaya bahagi ng makukuha nila, mapupunta rin sa sindikato bilang kabayaran. Ipinaalala ni Casey ang malupit at walang awang paraan ng network sa pagkuha ng kanilang pera. Pero sagot ni Johnny, kailangan din natin ng konting excitement. Sumang-ayon si Casey, pero pinaalala niya na dapat may balanse, masyadong delikado ang heist at hindi sulit. Sa una, mukhang kumbinsido si Johnny at sinabing hindi niya gagawin bukas. Pero sa susunod na eksena, anda na agad si Johnny, all in sa heist. Kasama ng tropa, hinuhuli na nila ang huling jewelry store. Maayos ang lahat hanggang sa makita nila ang isang sobrang mahal na item. Hindi sila nakapagpigil at ninakaw din yun, pero dahil dito lumampas na sila sa oras. Nag-alarma ang tindahan at agad na rumisponde ang mga pulis. Agad silang tumakas. At dito muna nagtatapos ang ating recap. Kung nag-enjoy ka sa recap na to, huwag kalimutang like ang video, mag-subscribe sa channel, at i-on ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod na epic na laban. Comment mo rin sa baba, sa tingin mo, hanggang saan kaya aabot ang grupo ni Johnny? Kaya ba nilang talunin ng Union of Justice, o hinuya na silang magiguro? Kaya kung gusto mo pang makasama sa mga susunod na matitinding kwento, support the channel at huwag palampasin ang susunod na episode.